Naku, kung anong siksik sa sardinas, ganun. Ang babae, hindi mo dapat bubugin, mamahalin mo. Kasi hindi ka makakita ng liwanag kung walang babae. Ay lalo na kung rep. Damitan ka ng damit sa babae, hindi ka tatabi ka sa mayor. May isang kwento akong sinundan. Isang dating bilanggo na sinasabing nagbago na ang buhay. Ngayon, makikilala natin ang kanyang kwento mula sa dilim patungo sa bagong buhay. Ito ang kwento ni Tatay Balbon. Yung time na yon, naglaot ako. Nagtapat ako sa bahay ng tiyuin ng asawa ko. Bandang tanghali, lumuong ako. Bigyan ko ng isda. At saka, sana makainom din ng tuba. Pinunduhan ko ng bangka ko. Punta ko doon, dala ko ng isda. At saka pagita, mahal ko yung tiyuin ng asawa ko. Pagdating ko doon, nagtaupo ko. Mano, si Balbon to. Hindi nagsagot. Narinig ko, nagbagulbol sa loob. Mano, ano nangyari sa'yo? Ikaw ito dong. Sabi ko, nagbagot-bot ako dong. Ano man, pinato ang tindahan ko sa dalawang bukoy. Ano man, bakit binato? Di ko pinautang ng tuba. Binato. Sana sila ngayon. Andyan sa likod, sa daan ng kadapa. Anong ginawa ko? Pumasok ako sa kusina. Tiyuin ng asawa ko, pumasok ko doon. Kumuha ko ng kutsilyo. Pinuntahan ko sa likod. Ando, nagdapa. Hinabol ko, naabutan ko yung isa. Ayun. Sinundan ko na naman ang isa. Hindi ko na nakahabol. Medyo may kadistansya na. Layo na. Umalik ako. Pagbalik ko, tininan ko, wala na. Pumunta na ako naman sa bahay ng tiyuin ng misis ko. Sinabihan ko, Mano, nakaganti ka na. Bakit? Ano ginawa mo? Andun sa danan, bulagtak. Sabi ko, andun. Sabi ko sa kanya, Mano, huwag mong papabayaan ang mga anak ko. Sabi niya sa akin, sige dong, hindi ko pabayaan. At saka tumulong ka ng kuha ng abogado. Sabi niya, sige dong, akong bahala. Hirap talaga. Unang-unang pasok yun ng looban. Bawat asunto ko, surrender ako. Bawat asunto ko, surrender ko. Dala-dala ko ang gamit. Doon ako sa loob. Paminsan lang ako dalawin sa asawa ko. Paminsan lang ako dalawin. Siyempre, ano man sa mga anak ko, maliliit pang anak ko, tulong-tulungan din sa tiyuin ng asawa ko, partis pagkain. Ayawan ko ba? Bakit anong palad ko siguro? Basta makita ko nga mayroong inapi, mainit ng dugo ko. Ipagtanggol ko talaga. Ayun, doon ako sa kulungan. Siyempre, unang pasok ko. Ngayon, pagpasok ko doon, tinanong kaagad ako ng mayor. Anong kaso mo? Huwag lang yung mangnakaw ka ha. Huwag lang yung mangrip ka ha. Huwag lang yung magbibinta ka ng ano dyan ha. Huwag yan. Bawal sa amin yan. Parusa ng abutin dito. Ang nakaano doon sa loob ng kulungan, kapag mangnakaw ka, rape ang kaso mo. Ay lalo na kung rape. Damitan ka ng damit sa babae. Itikatatabi ka sa mayor pagkagadi. Puwitin ka. Yung nakaw, malaking parusa. Padil sa puwet. Kahit sa Muntinlupa. Yung pagdala ko sa Muntinlupa, mga killer doon sa tabi lang. Sa tabi. Huwag mong sasanggiin. Pag sanggiin mo, may paglagyan ka. Kaya nga ako natakot ako nung una pong pagkakulong. Mabuti nga yun kaysa jail lang. Pero ganun pa rin, may mga siga-siga. Umabot ako ng 8 buwan yata kung siyam. Dumating ang hearing. Kaya aminado ako, isang hearingan lang. Nasintinsyan ako ng 4 na taon at saka 8 punto. Nagtiis ako doon. Ang nakasaklap pa naman, kung bago ka, kawawa ka. Doon ka sa simento maghiga. Pagkabanig ka lang ng karton, kung may karton ka. Pero kung wala kang karton, magtiis ka sa simento. Karamihan doon sa loob, mamaga itong paa. Naku, kung anong siksik sa sardinas, ganun. Hindi ka ikot-ikot na Pag tingaya ka, tingaya. Kung takilid ka, takilid. Yun na naman ang nakasaklap. Kaya ang minarya, papalit-palit yan. 3 minarya, palit-palit yan. Oras-oras yan. Pag ikaw magpapaalam nga maihi, hindi ka makatayo kung hindi hubad lahat. Hubad lahat. Walang maiwan sa katawan mo. Kahit brief, walang maiwan. Punta ka na doon sa kubita. Maihi ka doon. Kung ngayon, pagkatapos mo ihi doon, magdahan-dahan ka nga hindi ka makaapa sa mga kasamahan mong natulog. Kapag makaapa ka, yari ka sa minarya. Pagdating ko ng yung nasintinsiyan ako, pagdating ko ng 2 taon, na maging minarya ako. Hanggang pagdating na naman ng 3 taon, na atista na naman ako ng mayor. Kaysa queer na ka lang. Ang isang takal, kung malaki ka nga musubo, 3 subo lang, saka isang hiwang nga maliit. Pero pagdating doon sa mayor, atistan mayor, yung may mga katungkulan, maganda na ang kain. Lalo na kung may ka, dalaw. Pag may dalaw ka, palangga ka sa mayor, kung may dalaw ka. Pagka 3 taon kalahati, awa ng Diyos, tinawagan ako ng laya. Huwag ka na magbalik. Mahirap. Sabi ko, huwag mo lang lulukutin ang banig ko dyan. Huwag mo lang lulukutin ito. Hindi pa ko hindi ako babalik. Kung buhay ko na ang kailangan nila, talagang babalik ako dyan. Huwag mong lukutin ang banig ko dyan sa tarima ko. Huwag mong lulukutin yan. Sige hihintay kami. Yung mga kakusap ko yan, hihintay kami. Ngayon paglabas, dami ng tika muna. Kailangan nga, uwi ka. Ka lang, yung damit mo lang sa katawan mo. Amin na yan. Ang mga mo.
ano mo dyan? Amin na yan. Pwede. Albur na namin yan sa. O sige. O sige na. Ito ha. Bahin-bahinin nito ito. Ito lang ang dala ko. Itong suot. Bahin-bahinin nito ito. Para lang sa pakisamahan natin dito sa loob. Tungtuwa sila. Tungtuwa sila. Ngayon, alias ako. Babay pa. Babay. Okay. Umuwi ako sa amin. Pagdating ko roon, karading tuwa sa pamilya ko at sa mga kapatid ko. Anong ginawa? Nagkatay ng baboy nga maliit lang. Litsunin. Yun ang gisalo-saluan namin. Masaya. Kasi unang-una kong asunto yun. Masaya ang kapatid ko ako nakalaya. Ngayon, pagdating sa laya, mga ilang linggo, bumalik na naman ako sa trabaho ko. Kaya kawawa naman mga anak ko, maliliit. Balik na naman ako dagat. Yung tuwiin sa asawa ko, yung pinuntahan ko. Sabi ko, Mano, kamusta? Wala na ba nag-api sa iyo dito? Wala na dong. Madabawasan ng bugoy ng isa. Sabi ko, salamat naman. Sabi ko, salamat naman, Mano. Alam mo, sir, yun talaga ang ayaw ko. Maniniwala kayo, sir. Ayaw ko ba? Palad ko siguro. Ayaw ko nga kahit mag-asawa pa kayo, kahit ilang beses pa kayo kasalin, mag-asawa kayo, magkinasal kayo kung sa hindi. Kapag makita ko nga binugbog ang babae, umingat ka lang sa akin. Diyan yan sa batas. Ang babae, hindi mo dapat bugbugin, mamahalin mo. Kasi hindi ka makakita ng liwanag kung walang babae. Pagdating ng 9 na buwan, ikaw ipanganak. Nasaan na naman ang kabilang paa sa babae, sa hukay. Ngayon, normal ang panganak mo. Gialagaan ka hanggang sa paglaki. Gipaaral ka para naman mayroon kang sariling trabaho kung makatapos ka. Yun ang ano dyan sa babae. Kailangan, huwag mong saktan. Mamahalin mo ang babae.